Family Feud. I'm your host, Steve Arkin, and we got an exciting game lineup for you today. Let's welcome our special guest for today. Sila ay si Tapol, Environmental Advocate, at si Passion, Public Authority and Environmentalist. Magandang gabi, Pilipinas. Ako nga pala si Jeremy Tapol, an Environmental Advocate from Department of Environment and Natural Resources. At ako naman po si Attorney Jocelyn Passion from Department of Justice. Isa sa mga malalaking factor kung saan napoprotektahan natin ang ating mga lupa, hindi lamang sa ating bansa, hindi sa buong mundo. Isa na dito dati pa natin ginagawa, pre-human stage pa lang yung ginagawa natin, which is crop rotation. Ang crop rotation ay ang pagbubukan ng mga unfertilized o hindi matabang lupa sa ating mga anihan upang makuha ang mga matabang lupa sa ilalim nito. Pangalawa ay ang proper irrigation. Ang proper irrigation ay pagkakaroon ng sapat na tubig sa mga anihan. Mas maging mataba ang lupa at hindi ito mabilis na matuyo. At nagiging sanhin ng pagtutuyo ng mga ani at hindi lamang ng mga ani, kundi pati na ang ating lupa. Ang natulad dito ay ang terracing. Ang terracing ay pagbubuka ng mga hindi na kailangan ng mga damo. For example, ang mga damo ay sumisipsip ng mga nutrients na dapat na para sa mga palay, kaya para sa ating mga ani, para sa ating mga prutas, at para sa ating mga gulay. At ang bilang pamumuhay ang forestation. Kung kauna-unahang sanhi ng pagkasira ng ating mga kalupaan ay ang deforestation. Kasama naman dito sa mga pagbibigay ng mga nagpapataba sa ating mga lupa ay ang afforestation. Ang afforestation ay kabaligtaran lamang ng deforestation. Kung sa deforestation ay kinakarbo natin ng ating mga kagubatan, sa afforestation naman ay ang pagbibigay buhay ulit sa ating mga kagubatan. At dahil dito, ay mas lalo pang tumataba ang ating lupa at hindi lang iyon. Nagkakaroon tayo ng mga ani, hindi lamang ng mga ani, kung hindi nagkakaroon tayo ng mga pagkain na makakatulong sa ating mga mamayang Pilipino. Maraming salamat, Mr. Takol. At alam niyo rin ba na maraming batas na ipinapatupad ng ating pamahalaan upang maprotektahan ang ating kalikasan? Isa na dito ang Republic Act of 7586 o kilala rin sa tawag na National Integrated Protected Areas. Teka, Jersey, may alam nila kung isang batas na nagpaprotekta sa ating mga kalupaan. Isa na rito ang Republic Act 7942, also known as the Philippine Mining Act, na nagpaprotekta sa ating mga kabundukan sa mga illegal miner. Maraming salamat po. Salamat po muli sa pag-imbita nyo po sa programang ito. At ngayon po, ibibigay ko po sa inyo ang ilan lang naman po sa mga dahilan kung bakit po nagiging bumababa po ang kalidad ng ating kalupaan po sa panahon po ngayon. At tatalakayin ko rin po kung bakit po ito ginagawa ng ating mga kababayan at ano po yung mga ways or mga bagay upang maiwasan po ito o hindi kaya po ay mabalik po sa dating ganda ang ating mga kalupaan. Unang-una na po sa mga dahilan ng ating pagkababa po ng kalidad ng ating mga kalupaan ay ang overforest or deforestation po. Ginagawa po natin ang deforestation ay dahil sa kakulangan po natin sa ating papel, sa ating mga kakahuyan, at dahil ngayon nasa industrial age na po tayo, marami na po tayong ginagamit na boxes, marami na rin po tayong ginagamit na papel, dahil mas pinapababa po natin ang konsumo ng ating plastic. Ngunit hindi dapat natin makalimutan na kapag gumagamit tayo ng mga plastic, hindi dapat din natin
imbis na gamit tayo ng plastic, gagamit po tayo ng papel. Ayun po yung binibigay po sa atin na taning o hindi kaya po na binibigay po sa atin na batas. Ngunit, dapat hindi po ganon dahil sa paggamit po din natin ng ng mga plastic, paper bags is gumagamit naman tayo ng paper bag, which is nakakadagdag din po iyon sa problema po natin sa pagkakalbo po ng ating mga kagubatan, which is it can lead to loss of biodiversity, which is pagka-extinct po ng mga ng kahayupan natin sa ating mga kagubatan. And pag nawawalan po tayo ng mga puno sa ating mga kagubatan, ay nagkakaroon din po ito o hindi kaya po nagsasanhi po ito ng mga land erosion or mas kilala bilang landslides po sa ating mga kabundukan. At hindi lamang po ito nakakapahamak po sa ating mga kahayupan, nakakapahamak din po ito sa ating mga kababayan po malapit po sa mga kabundukan. At pangalawang reason din po na nasa aking isipan ay ang agriculture. Nagiging sanhi lang po, nagiging masama lamang po ang paating kaya sa tingin po natin ang agriculture po ay maganda. Ngunit nagiging masama po ito sa tuwing napapasobra po tayo. Sabi nga po nila, lahat po ng sobra ay masama. So, bakit nga po ba tayo na nag-agriculturize? Or hindi po kaya, bakit po ba tayo nagsasaka, nagtatanim? Dahil po, bakit po ba tayo nag-agriculture? Kasi nga po, bakit nga po ba nasama ang agriculture po sa mga leading cause po ng soil degradation? Ang ating kagubatan po kasi hindi po talaga siya, ay ang ating mga sakahan po kasi hindi po talaga yun ganun, hindi po talaga natural na ganun po, napapatag po yun. Para po tayo ay makagawa po ng sakahan ay nagkakaroon po ng deforestation, hindi kaya po pagputol po ng maraming puno upang gawin po itong sakahan. Isipin po ninyo na isang mayabong po na kagubatan ay puputulin po upang gawing sakahan o hindi kaya po ay upang gawing gulayan. May iwasan po natin ito sa lesson po ng mga food spillage po. At syempre, meron din tayong batas na ipinatupad para patuloy nating mapangalagaan at mapanatili ang pangangalaga sa lupa. Isa na rito ang Republic Act No. 3082 o mas kilala bilang 5-Year Soil Survey and Conservation Act na naglalaman ng patakaran sa Pilipinas upang isagawa ang komprehensibong programa sa pagsusuri at pangangalaga ng lupa. Ang pangunahing layunin nito ay proteksyonan at alagaan ng lupa, tiyakin ang matalinong paggamit ng lupa at yaman tubig. Ang diin ay sa maagang pagkilos upang mapangalagaan ang mga mahalagang yaman na ito at mapanatili ang matatag na produksyon sa agrikultura na kinikilala ang pangunahing papel nito sa ekonomiya ng ating bansa, pangkalahatang kaginhawaan ng mga mamamayan. In conclusion, soil is a vital resource for life on Earth. It provides us with food, clean water, and air. It also supports a wide range of plants and animals. However, human activities can have a significant negative impact on soil. These activities can lead to a number of problems, including soil erosion, soil compaction, soil contamination, and loss of soil nutrients. But there are a number of things that can be done to conserve and protect soil. For example, crop rotation, cover cropping, afforestation, and soil testing, and more. These practices can help to reduce soil erosion, improve soil health, increase soil fertility, and protect water quality and reduce air pollution.
By taking these steps to protect soil, we can help ensure that this vital resource remain healthy for future generations.